Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa MAPSA area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobet. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong Ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Gobet. Tsinelas ni Gobet. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Ed Gadiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Ed Gadiano, tapat na paglilingkod. Sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Governor Edward Gadiano. Ay magandang tanghali po sa aking mga kabarangay, lalo't higit sa ating gobernador, na kung saan ang Barangay Agwas bilang Barangay Captain, Cesar Ison de la Cruz po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Governor Ed Gadiano, sapagkat nung ako'y manungkulan bilang kapitan, ito po ay rough road hanggang papunta po ng Surong at papunta po ng Barangay Rizal Rizal, papunta ng Barangay Manoot ay rough road po ito.
ay nabigyan po ng konkretong daan ang aming barangay. At lubos po ang pasasalamat ng Barangay Agwas sapagkat matagal na po itong pangarap na masimento ang aming provincial road. Maraming salamat po sa ating mahal na gobernador. Salamat po sila sa mga naging instrumento ng kaganapan at katuparan ng ating mga pangarap dito sa Barangay Agwas. Siyempre po, ang Barangay Agwas hindi po malilimutan ito. Sa panahon po ng ating mahal na gobernador Edgar Jano, lubos po ang pasasalamat po namin, lalo't higit po ako at ang buong Barangay Council. Salamat po ng marami, naging maunlad, maganda na po ang serbisyo ng aming daan. Salamat sa serbisyong ganado, maraming salamat mahal na Gobernador Edgar Jano. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Misyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, gagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng mamamayan sa tagumpay ng lalawigan. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado
Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjan. Ganado na. Mas gaganahan pa. Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan. Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Huwebes, ika-27 na sa buwan ng Agosto. Mula sa pamalang pralawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Sa ating mga balita, sumilalim sa assessment ang pamalang pralawigan ng Occidental Mindoro para sa DTP o ang Devolution Transition Plan 2022 hanggang 2024. Nito nakalipas na August 11 sa DILG Provincial Office sa Barangay Payumpon, Mamburao. Dinaluhan ito ng Provincial Administrator Muriel Reguinding, DILG Mimaropa Assistant Regional Director Juanito Ulaved Jr., DILG Occidental Mindoro Provincial Director Maria Victoria J. Del Rosario at mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamalang panlalawigan. Pinangunahan ni DILG Division Chief Sydney Pamela Bihasa ang talakayan hinggil sa layunin at pagkapatupad ng DTP kabilang ang mga probisyon ng Executive Order No. 138 Series of 2021 at Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991. Tinalakay rin ang DTP na bawat tanggapan ng pamalang panlalawigan, gayon din ang paggamit ng performance monitoring tools para masukat ang progreso at pagganap sa pagpapatupad ng plano. Binigyan din sa assessment ng pagbuo ng mga hakbang at estratehiya upang higit na mapabuti ang pagpapatupad ng devolusyon at matiyak ang maayos na paghahatid ng mga serbisyo publiko. Sa pamagitan po naman aktwal na pag-usuri ng mga plano at programa, layunin ng pamalang panlalawigan at ng DILG na mapalakas ang kapasidad ng lokal na pamalaan at mapabuti ang serbisyo pa sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita. Samantalang kinilala naman ng Climate Change Commission ang Provincial Government of Occidental Mindoro sa pamamagitan ng CCET o ng Climate Change Expenditure Tagging, acknowledgement certification para po naman sa sinumiting Annual Investment Plan para sa fiscal year 2025 at 2026. Ayon po naman sa CCC o sa Climate Change Commission, ang pagkakatanggap ng certification ay nagpapatunay na ang AIP ng lalawigan ay naayon sa mga pambansang patakaran at alituntunin sa climate change planning at budgeting. Mahalaga ang CCET sa pagtukoy at pagkasama-sama ng mga programa, proyekto at aktibidad na nakatuon sa climate change adaptation at mitigation. Layunin po naman itong matiyak na ang mga pamumuhunan ng pamalang panlalawigan ay tumutugon sa mga panganib at hamong dulot ng pagbabago ng klima. Inikayat din ng CCC ang provincial government na higit pang palakasin ang mga green practices at isulong ang lokal na pagpapatupad ng Philippine National Adaptation Plan
at ang nationally determined contribution sa mga susunod na programa at proyekto. Ipinapakita ng pagkilalang ito ang patuloy na pagsunod ng provincial government of Occidental Mindoro sa climate responsive planning at budgeting tungo sa isang mas ligtas, sustainable at climate resilient na lalawigan. Ganadong Lalawigang Balita. Samantala, sa iba pa nating mga balita na nanatili lamang nasa ilalim ng state of calamity, ang 4 na munisipalidad sa Occidental Mindoro bunsod ng malawakang pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo na pinalakas ng habagat. Sa isinagawang virtual na pagpupulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kahapon, August 26, tinalakay ang pinagsama-samang ulat mula sa mga lokal na pamahalaan at national government agencies higil po naman sa naging epekto ng kalamidad sa iba't ibang sektor. Batay po sa mga ulat, lumampas na sa 2 bilyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa infrastruktura, kabuhayan, mga proyekto, supply ng kuryente at iba pang sektor mula ika-6 ng Agosto hanggang 19. Dahil po naman dito nirekomenda ng PDRRMC sa panguna ni Governor Eduardo Bigadiano na isilalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan upang mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad, gayon din ang rehabilitasyon at mga hakbang para sa pagbangon. Ang naturang rekomendasyon ay ihaharap sa sangguniang panlalawigan para sa deliberasyon at kaukulang aksyon. Patuloy naman ang pamahalang panlalawigan sa pagpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang matugunan ang mga pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ganadong Lalawigang Balita. Sa kaugnay na balita, inirekomenda naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa panguna ni Governor Eduardo Bigadiano ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro kasunod ng isinagawang assessment sa pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo na pinalakas ng habagat. Sa virtual na pagpupulong ng PDRRMC kahapon August 26, tinalakay ang pinagsama-samang ulat mula sa mga lokal na pamahalaan at national government agencies higil po naman sa epekto ng kalamidad na tumama sa lalawigan mula August 6 hanggang 19. Batay po naman sa mga ulat, lumampas na sa 2 bilyong piso ang tinatayang halaga ng mga pinsala sa infrastruktura, kabuhayan, mga proyekto, supply ng kuryente at iba pang sektor. Dahil po naman sa lawak ng pinsala, nakita ng konseho ang pangailangan isailalim ang buong lalawigan sa state of calamity upang mapabilis ang pagtugon, rehabilitasyon at mga hakbang para sa pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ang rekomendasyon ay iharap sa sangguniang panlalawigan sa regular session nito sa Martes, September 1st. At kapag napagtibay, maaari ito magbigay daan sa paggamit ng karagdagang mekanismo at resources para po naman sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong bayan, kabilang na ang 30 billion 166 million o 30 million 166,788 pesos and 90 centavos na 30% na Quick Response Fund ng pamahalang panlalawigan. Dumalo rin sa naturang pagpupulong na Bukal Alex Del Valle at Alan Credo, Bagsaysay Municipal Mayor Cesar Triad Jr. at makinatawan mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan na nagsumiti ng kanilang mga ulat at assessment kaugnay sa pinsalang dulot ng mga nagdaang kalamidad. Patuloy naman ang pamahalang panlalawigan sa pamuno ni Governor Gadiano sa pagpatupad ng hakbang para matugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente at mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad. Ganadong Lalawigang Balita. Tuloy-tuloy po tayo sa detalye pa rin ng ating mga balita.
Nagsagawa naman ng monitoring at joint inspection ang PASO o ang Provincial Assessor's Office kaugnay ng clearing at land banking activities para po naman sa proposed park site development sa Sitio Bunot, Barangay Tayaman, Mamburao, Occidental, Mindoro. Isinagawa noong araw ng Martes, August 25 ang monitoring sa clearing at land banking activities upang masubaybayan ang mga preparatory works sa naturang lugar. Sinundan ito ng joint inspection noong August 26 para man sa kinakailangang DENR Sendro clearance kaugnay ng mga punong maaaring maapektuhan at mga mangrove sa project site. Samantala, layunin po naman aktibidad na matiyak ang maayos sa paghanda ng lugar at pagsunod sa mga kinakailangang proseso at environmental requirements bago ang pagpapatupad ng proposed park site development. Ang monitoring at joint inspection ay bagay ng patuloy na suporta ng mga tanggapan sa mga programa at sa proyektong isinusulong ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganadong lalawigang balita. Samantala sa ating panghuling balita, isinagawa naman noong araw ng Martes, August 25, sa gusaling pangleslatura ang konsultasyon at validasyon para sa planong pagtatayo ng mga bahay-pulungan sa 4 na tukoy na katutubong pamayanan sa bayan ng Abra de Ilog. Ang naturang aktibidad ay bagay ng pagpapatupad ng mandato sa Republic Act No. 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, gayon din sa atas na rin ni Governor Eduardo B. Gadiano. Pinangunahan ni Voltaire Valdez ang pagpagdayan sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa panguna naman ni Provincial Officer Julito Garcia para sa pagsagawa ng konsultasyon at validasyon sa nasabing proyekto. Naging katuwang sa aktibidad ang tanggapan ng pangalawang punong bayan sa panguna ni Kagalang-Galang Patria Unica Pulinag Almaho, Municipal IPMR Engelbert Manalo at mga kasapi ng Sangguniang Bayan. Layunin po naman ang konsultasyon na matiyak ang wasang paipag-ugnayan at pagkasaalang-alang sa mga karapatan at kapakanan ng mga katutubong pamayanan na saklaw ng planong pagtatayo ng mga bahay pulungan. Ganadong lalawigang balita. Mga kaibigan, sabayan niyo po ang ating mga balita ngayong Webes ng tanghali. Ako po niyo nakasama, Ferdy Data. Magbabalik po ang ating palatuntunan, Ganadong Lalawigan. Walang maiiwan sa iisang bighiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin. Servisyo ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Patuloy ang serbisyong ganado para sa ating mga kapatid na katutubong mangyan. Kamakailan ay nagsagawa ng regular na pagpupulong ang Provincial Government of Occidental Mindoro kasama ang mga ICAO Extension Service Units sa Samarica area. Ito ay ginanap sa Barangay Bagong Sikat sa bayan ng San Jose. Kasabay nito, ipinagkaloob ang mga insentibo sa mga leader ng mga katutubong pamayanan bilang suporta sa kanilang mga programa at patuloy na paglilingkod sa kanilang komunidad sa pangunguna ni ICAO Focal Person Voltaire Valdez at sa suporta ni Governor Eduardo B. Gadiano, patuloy na isinusulong ang mga programang nagtataguyod sa kapakanan, karapatan at pag-unlad ng mga katutubong mangyan. Gandang araw po. Ako po si GCF Abalos Jr., Barangay Kagawad ng Barangay San Francisco. Under po ni Honorable Janet A. Sarsati. Kami po ay nagpapasalamat sa ibigay na proyekto ng ating mahal na Gobernador Eduardo Gadiano
na concreting of roads mula Zone 1, Zone 5 at Zone 6. Maraming salamat po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May Magandang tanghali. pagmayan, Araw po ngayon ng Webes, 27 sa buwan ng Agosto. Ito pala ay last Thursday of August. Sabagat next Thursday, September 3. Ang bilis sa September 3 na sa susunod na Webes. Unti-unti nang sisilip si Jose Marichan. Alam nyo kapag month of September, parang unti-unting pakiramdam natin, gumagaan yung buhay natin. Para kumbaga nakakahingan tayo unti-unti ng maluwag sapagkat ito pong buwang ito ng Agosto, itong ghost month na ito, parang akmang-akmang tawagin ghost month dahil ito yung sa loob ng 12 buwan ng isang taon. Ito yung tagkiriwi, maliban sa talagang taghirap ang pera, tayo nalanta pa ng habagat. Ngayon, pagka sinabing bare months na, parang unti-unti nang ngingiti ang ganda ng buhay sa atin. Kaya sa lahat po ng ating mga kabayan, diyan po lamang kayo sabagat tapo'y magkakasama-sama hanggang alas 12 sa ating palatuntunang ganadong lalawigan. At absent po ang ating kasamang si Manang Helen. Ay kanina, nag-chat sa akin na hindi rin makasama sa ating program sabagat hindi ko nababanggitin noon dahilan, pero may mahalagang bagay siya na dapat na inaasikaso at dapat asikasuhin. Kaya hindi po natin makasama ngayon. Ang ating provincial government ay tuloy-tuloy po sa pagtulong sa iba't ibang pamamaraan sa ating mga kabayan. Hindi lamang po doon sa mga nasalanta ng habagat. Hindi lamang doon po sa mga pagtulong sa mga nasirang mga pananim dahil po sa paglubog ng mga lupang pinagtatamnan. Hindi lamang din tumututok doon po sa mga pagtulong sa mga negosyante natin, particular doon po sa mga hog traders and hog growers natin na kung saan ay nakapagpulong po kay Governor Edo nakaraang linggo. Maliban pa din po sa katatapos lamang na renewal ng ating mga provincial scholars at parang sa September yata ay para sa mga tatanggap naman sa mga new scholars. Kahapon ay nagsagawa po ang ating provincial government ng paghatid ng ayuda sa ating pong mga senior citizens na umabot po sa 70 years old.
70, 75, 80, 85 years old, 90, 95 years old hanggang 100 years old. Kahapon dyan po sa bayan ng Sablayan ay ibinigay po yung milestone incentives sa ating mga senior citizens. At kanina po naman dito po sa Samaricay area, particular, dito po sa PGO sub-office, dito po sa Barangay Magbay, ay inabot po hanggang bukas. Actually, bukas mayroon ding second batch dito sa Samaricay area, na ito po inabot ng 197 na mga senior citizens na nabigyan po ng milestone incentives from the provincial government. Ng edad po ay 70, 75, 80, 85, 90, 95 hanggang 100 years old. Kaya kung po yung mga lolo't lola ninyo na nandyan po sa bahay ninyo at ang edad po ay sa palagay nyo 70, 75 o 80 o lampas pa, kayo po'y mapag-ugnayan lamang sa tanggapan ng PGO sa inyong pong lugar. Kung halimbawa po kayo nasa MAPSA area, magtungo po lamang kayo sa PGO dyan po sa Kapitolyo, dyan po sa Mamburao. Kung kayo po naman ay nandyan sa halimbawa, kayo po'y nasa Santa Cruz o sa Sablayan, may magtungo po lamang kayo sa PGO Sablayan para po maisama doon po sa listahan ng mga senior citizens natin para po sa milestone incentive. Para po makatanggap po naman mula po sa provincial government. Kung kayo po nandito po naman sa Samaricay area, kayo po nasa Magsaysay, dito po sa San Jose, Rizal or Calintaan, magtungo po lamang kayo dito po sa PSWD, dito po sa PGO sa Magbay, para po maisama kayo sa listahan ng mga tatanggap ng milestone incentive mula po sa ating provincial government. Abay kanina, kita ko po yung mga seniors natin, mayroon ng mga naka-wheelchair, mayroon mga medyo may iba malakas pa rin, may kasama mga apo o kasama sa bahay na umaalalay po sa kanila para po personal na tanggapin yung pong milestone incentives at makapagpasalamat na rin. May pagkakaisa. Alright, yan po yung ilan sa mga programa ng ating provincial government para po sa ayuda sa ating po mga dating mga manggagawa ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro na ngayon po yung mga retirado na at ngayon po ay nasa edad ng 70. Kung kayo po na may nasa 65, 66, 67, 68, 69 ay maghintay-hintay mo po muna kayo na kayo po umabot ng 70 years old para kayo mapasama dito po sa tinatawag nating ayuda sa ating mga senior citizens. Alright, samantala tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Binabati natin muna yung aking pamangkin. Hindi ko lamang alam kung nasaan siya ngayon nakatira. Ay nag-chat sa akin, dati nasa Bahay Toro Bahay Toro sa Project 8, Quezon City. Binabati natin si Nympha. Si Nympha Data Duran. Ating pamangkin na nandyan ngayon sa, hindi ko na kung nasaan siya ngayon. Anyway, magandang tanghali pati sa yung buong pamilya. At binabati na rin natin ang kaibigan natin si retired Police Captain Gary Gatchalian. Gandang tanghali sa iyo, Brad, Si retired Police Captain Gary Gatchalian. Samantala sa po ng ating mga listeners at po ng ating mga texters, ang ating pong text line sa 998-547-1154. O kaya pwede kayong manood sa YouTube. Ating po lamang isearch sa YouTube ang Ganadong Lalawigan at kahit po yung mga previous programs natin ay makikita nyo at mapapanood po dyan. Okay.
Binabati natin muna isang magandang tanghali at po namang departamento ng ating lalawigan. Particular ito pong PDRRMO na talagang naging busy sa nakalipas na mga habagat. At kahapon nagkaroon sila ng virtual meeting. Nagpatawag po sa ang chairman ng PDRRMC na si Governor Ed Gadiano sa bubuo ng PDRRMC. At dito nga po ay nagkaroon po ng isang rekomendasyon dito mula po sa national and local agencies na ilagay sa tawag dito sa state of calamity ang ating lalawigan ng Occidental Mindoro sapagkat napakalaki ng mga nasira. Dito po sa ating lalawigan, nagkaroon po ng virtual meeting kahapon na pinangunahan nga ni Governor Ed Gadiano. Abay, umabot pala ng dahil yung epekto po na tumama sa ating lalawigan simula po noong August 6 hanggang 19. Ilang araw ito? Bali, 13 days na halos walang hinto. Halos walang ampat ang malakas na buhos ng ulan. Sabi nga, yung pag-ulan sa atin ng isang araw noon ay halos katumbas ang isang buwan ng karaniwang ulan. Ay isipin yung 13 araw sunod-sunod dyan. Huminto man saglit laang. Kaya ang daming mga proyekto, ang daming mga infrastruktura, mga livelihoods, agrikultura, ang nasira. Naging laman po tayo ng national news dahil po dito. At batay nga po sa ulat ng PDRRMC sa pangunan ni Governor Ed, abay umabot po, lumampas pa sa 2 bilyong piso ang nasira, ang napinsala sa mga proyekto. Kasama na po yung ating mga kabuhayan dyan, yung mga sa livelihood, kasama na rin po yung naapektuhan din tayo ng supply ng kuryente at iba pang sektor. At dahil nga po sa lawak ng pinsalang ito, ay nakita po ng council, ng PDRRMC, ang pangangailangan na dapat ang ating lalawigan na Occidental Mindoro ay mapasa ilalim na sa state of calamity. Ito'y upang mapabilis yung pong rehabilitasyon at mga hakbangin para po bumangon muli yung mga naapektuhang kababayan natin. At ito pong rekomendasyong ito ng PDRRMC ay dadaan po sa deliberasyon at approval ng Sangguniang Palalawigan na magkakaroon po ng regular session sa Martes, September 1st. At doon po iaharap yung rekomendasyon ng PDRRMC. At kapag ka po ito'y napagtibay at ito'y napirman at naaprubahan, abay magagamit po yung karagdagang mekanismo at resources para po sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga apektadong lugar at kabilang na po yung 30% na Quick Response Fund mula po sa ating provincial government na nagkakahalaga ng 30,166,788 pesos. At ngayon po sana kasama natin si Governor Ed, kaya lang talagang busy po ang ating gobernador, kaya hindi po natin nakasama. Pero mamaya, sa pagbalik po natin palatuntunang Ganado Lalawigan, baka sa po naman natin ang head ng PDRRMO, si Mario Muring Bayan, sa pagbalik po ng palatuntunang Ganadong Lalawigan. Laging kantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Tamang loko.
Isang mainit na pagtanggap ang pinaabot ng pamahalang panlalawigan sa pangulo ni Governor Eduardo Bigadiano sa mga panauhing sina Direktor Byung Gyon Yoon at Direktor Jong Ho Lim ng Amotech Ecosystem Company Limited kasama si Ambassador Reverend John Dae Gu ng Wizard Philippines. Sa istigawang courtesy call, nagkaroon pagkakataon ng mga bisita na malibot ang iba't iba't tanggapan ng pamahalang panlalawigan, kabilang ang Operation Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa gabay ni Mr. Mario Morimbayan. Tinala kay sinasabing pagpupulong ang 5 grants na inlalaan ng Amotech para sa Occidental Mindoro upang tugunan ang mga hamon dulot ng climate change. 2 sa mga ito ang naipresenta, kabilang ang Amotech Purification Water System na makatutulong sa pagbibigay ng malinis na inuming tubig, lalo na sa panahon ng kalamidad. At ang GENKS o ang Green Environment New Knowledge Solution, isang makabagong teknolohiya para sa ecological restoration. Samantala bumisita rin ang delegasyon sa Sitio Dungunan, Barangay Kasage upang personal na makita ang demo farm kung saan planong subukan ang kanilang mga teknolohiya. Kasama sina Engineer Arisa Subire ng Office of the Provincial Agriculturist at AB Engineer Rodolph Acero. Patunay ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan sa mga international na katuwang para sa mas ligtas, mas malinis at mas maunlad na kinabukasan ng Occidental Mindoro. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hakbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Sinelas Migop, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talong sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. GovEd, kasama ka. Senior citizen, mahalaga. Alright, nagbabalik po ang ating palatuntunang ganadong lalawigan. Kaya binabati natin ating mga kasamahan sa PSWD. Sa lahat po ng mga departamento ng ating provincial government, baka may makalimutan ako biglang magtampo sa akin. Ba't ika nang binanggit mo Papords yung yung ganong departamento kung kami naman hindi ko binanggit. Kaya wag na lang, ang babangitin ko na lang ay ang PDRRMO. Sapagkat nasa ating linya may pagkwentuhan po tayo, baka kuha po tayo ng mga report kaugnay po ng pag-iikot nila sa buong lalawigan dahil nga po sa paghagupit sa atin itong habagat. At nasa ating linya mula po sa kanyang tanggapan at maraming salamat at siya hindi busy ngayon, ang ating PDRRMO si Kuyang Mario Molimbayan. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Kuya Birds, at magandang tanghali sa lahat ng ating mga kababayan sa ating lalawigan. Oo, sa Martes, September 1st na, malapit na kitang maging ninong uli, Okay, malapit na. Ito nakalipas na habagat, alam natin yung tanggapan mo, ay umikat sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Kumusta yung inyong assessment sa lalawigan natin? Opo, at talaga naman, Kuya Birds, tayo ay nakaranas ng napakahabang pag-ulan. Hindi lamang pag-ulan nitong, actually, nag-umpisa siya ng Agosto 6 pa. Correct. At tumagal siya ng halos Agosto 18, ganun siya kahaba, no? Umuulan pa rin siya at kakibat niyan ay hindi lamang pag-ulan, Kuya Birds, yan.
maraming cancellation ng classes, Oo. maraming Brownouts. maraming pagbiyahe, Oo. kababayan natin ang hindi nakapag-hanap buhay. Mm-mm. At ang pinakamatindi dyan, Kuya Perdi, nag-iwan yan ng maraming pinsala noon sa ating mga ari-arian Oo. na meron tayo sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ito bang nakalipas na habagat na ito mula na kayo maupo sa PDRRMO ay ngayon lang nakaranas ng ganyang kagrabing pagkapinsala ng ating mga infrastruktura? Sa aming data, kasi tinitingnan namin, isa rin na nakaganyan na may malaking pinsala. Noong 2018, yung habagat din siya Mm-mm. na actually ang nagpalakas sa kanya ay Tropical Depression Josie. Mm-mm. So talagang malawakan din ang naging resulta nito sa maihahambing namin kasi yung tawag ng ating mga nanay-tatay diyan, lolo at lola, yung siyam-siyam. Mm-mm. So ganun din ito, Kuya Perdi, at napalaki din pinsala at talagang makikita mo na yung ating mga kabahayan talaga ay hanggang bubong o lampas pa sa bubong yung Oo. mga tubig nila. Oo. Sa iyong pag-iikot, anong bayan ang talagang matinding nasalanta? Ayon dun sa tala ng ito, may mga damage kasi akong hawak, Kuya Perdi. Oo. Social sector, infrastructure sector, productive sector, nandiyan ang agriculture, Mm-mm. machinery and equipment, agricultural infrastructure, fisheries, livestock at livelihood. Sige, isa-isahin kaya natin 'yan. Isa-isahin ko, Kuya Perdi, yung Sige. mga naging datos natin. Yes, go ahead. Oo. Sa ating social sector, makikita natin dito at ito ay consolidated data na galing sa ating mga MDRRMC, MDRRMO. Mm-mm. So sa housing ay meron tayong naitala na mga nasira partially at saka totally 72 houses. Nakalagay naman dyan sa bayan ng Abradilog, Paluan, San Jose, Sablayan, Mamburao, Kalintaan at Magsaysay. Sa ating mga health facilities, meron tayong nagkaroon din ng partial damages at meron niya naitala tayo sa Abra, Paluan, Santa Cruz, Sablayan and Mamburao. Mm-mm. Sa education naman natin sector, may report ang ating Department of Education Division Office na merong 72 school facilities classroom. Mm-mm. Ang nagkaroon din ng mga partial damages mula sa bayan ng Paluan, Sablayan, Kalintaan, San Jose, Looc, Lubang. Mm-mm. So, gano'n naman sa infrastructure sector, yung ating mga kalsada ay nagkaroon, marami tayo niyan na una ay ang naitala natin dito at ang nai-report ay mga National Provincial Road and Barangay Roads sa bayan ng Santa Cruz, Sablayan, Looc, Abradilog. So, marami po tayong naitala. At meron din sa Tulay, sa Sablayan. Ito ay galing sa report ng ating MDRRMO. Ito yung medyo madami din, Kuya Perde. At alam ko ito ay mainit ngayon ng talakayan. Oo. Kasi sa media, yung flood control natin, meron tayong naitala na 14. At ang pinakamalaki nitong damages na naitala namin ay mula sa bayan ng Sablayan. Okay. Meron tayong naitala na datos, merong flood control sa Abradilog, mula yan sa Cabacao and San Vicente, sa Sablayan, mula sa Tagumpay, Victoria at Claudio Salgado, San Agustin, Santa Lucia. Ganon din, meron din sa Kalintaan at meron din sa bayan ng Rizal. So, nag-report din ng ating UMECO at nagkaroon din ng pagkakaroon ng mga damages kasi kung makikita mo, meron sa bayan ng Abradilog at sa bayan ng Mamburao, may mga bumagsak na poste. At kasama din yan sa kanilang inireport. Nung panahon din yun, nagkaroon din ng mga problema at naitalang damages yung ating waterworks sa Abradilog. Meron ding mga seawall sa Sablayan, irrigation, ito medyo marami yung report ng ating NIA. Meron po sa Magsaysay, Santa Cruz at saka Sablayan. Pagdating sa infrastructure sector, Kuya Perds, nakapagtala tayo ng 1.533 billion. Okay. 1,533,731,313 pesos and 36 worth of damages.
Okay. Samantalang doon sa una kong nabanggit, doon sa housing, health at saka education, may total tayong tala na amount na 27,876,240 pesos. Doon naman sa ating productive sector na kinabibilangan ng agriculture, ano yung nandyan? Rice, corn at kasaba o yung mga high value crop. So napakalaki din ng naging damage sa ating agriculture, sa rice, at lahat ng munisipyo ay may naitala na pinsala. Magkakaiba siya ng stage ng palay. Nagkaroon tayo dyan, Kuya Burns, na tala na 242,532,698.78 centavos. Okay. Sa mais, Kuya Burns, nagkaroon tayo ng tala na 32,558,798.86 centavos. At karamihan sa nagpadala, kung may tala tayo, ang bayan ng Magsaysay, Kalintaan, Sablayan, Santa Cruz, and Abra de Ilog. Mais lang yan, ha? Meron din tayong naitala, Kuya Pernis, sa mga high value crop, mahigit 9.7 million. Iba't ibang bayan din yan, Kuya Pernis. Ganon din ay yung ating mga agricultural infrastructure. Yun nga, meron tayong bukod doon sa flood control, meron din tayong naitala na 2 gabion dikes sa Santa Cruz at saka sa Sablayan. Machinery and equipment, meron din tayong naitala na 942,000 mula sa bayan ng Rizal at Sablayan. Sa fisheries, alam mo naman, isa rin ang ating lawigan na napakarami din niya na marami tayong fish pond. So meron tayong naitala na 13.3 million mahigit sa iba't ibang bayan. At meron din tayong mga hayop na namatay, naapektuhan, at nakapagtala tayo ng 4.6 million na halaga noong mga hayop natin na namatay. Kasi nga, ganyan talaga, Kuya Percy, kapag baha, talagang nakakaawa yung ating mga hayop. Correct. At kasama sila sa naapektuhan. So kasama rin siyempre, Kuya Percy, ang report ng ating LEDEPO, yung ating livelihood, mga nasira na negosyo, yung istruktura nila. So sa kabuuan, Kuya Bird, sa hawak po naming data, as of the moment, at halos naman ay kumpleto na ang damage report ng ating mga munisipyo, may kabuuan tayong 1,903,798,817 pesos and 45 centavos. Ganon siya, Kuya Ferds, kalaki ang nag-damage sa ating buong lalawigan. Ito yung pinagsama na sama ng panahong Maymay at ano ba itong isa? Neneng ba ito? Si Neneng, tama ka, Kuya Ferds. So ito yung yung pinagsamang halaga ng mga nasira. Oo, kasi nga ay tuloy-tuloy actually may kaunting pahinga lang pero talagang hindi tayo nilubayan nung napakalakas na habagat sa ating lalawigan. Correct. Ito ba yung dahilan kung bakit sa assessment at evaluation na ginawa ay nagkaroon ng virtual meeting kahapon ang PDRRMC? Opo, at yun nga kahapon nung isang araw nag-abiso agad, nag-advise, instruct ang ating PDRRMC chairman, Government Gadiano, na i-convene emergency meeting ng PDRRMC sapagkat halos naman ay nagkaroon na ng report ang munisipyo at ito ay tinalakay ng todo ng lahat ng membro ng konseho. Sila din ang nag-uulat, yung lahat ng cluster, at yun na yung lumitaw sa mga report nila. So anong mangyayari ngayon na nakagawa na ng rekomendasyon ngayon? Opo, Kuya Birds, kahapon matapos ipresenta ng lahat ng response cluster, inanalyze, tinasa kasi kahapon ay as of yesterday ay meron na tayong 4 na munisipyo na halos magkakasunod dyan na nagpadeklara na ng kanilang state of calamity. Nauna dyan ang bayan ng Sablayan, sinundan yan ng bayan ng Abra de Ilog, ng bayan ng Paluan, at nitong isang araw lamang ay nag-anunsyo na rin ang bayan ng Mamburao na sila din ay magpapa-declare na rin ng state of calamity. At kahapon, Kuya Perds, bukod doon sa 4 na bayan, tiningnan ding masusi ding inanalisa ng konseho at andun si Gov, kaya nga ang kanyang direktiba
ay tingnan mabuti at i-assess kasi meron tayong sinusunod na guidelines dyan, Kuya Ferds, sa ating declaration. At base doon sa guidelines, sa mga criteria, bukod doon sa 4 na bayan na nagpapatibay na pwede na tayong magpadeklara at bukod pa doon sa lawak ng pinsala at bilang ng mga apektado sa ating lalawigan, sa pagpapatibay at mungkahi ng ating mga membro ay inirekomenda na tayo sa PDRRMC ay ipadeklara kasi ang panuntunan kasi niyan, Kuya Ferds, ang lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa level yan ng munisipyo o sa level ng barangay o sa probinsya, ang magre-rekomenda ng declaration ay ang council. At yan ay isusumiti natin sa sanggunian, kung sa level ng barangay ay sa barangay, sangguniang barangay, kung sa level naman ng munisipyo, from konseho ay magpapasa ng resolusyon ang DRRMC at yan ay susumite sa mga sanggunian para naman ang sangguniang bayan ay magkaroon din ng resolusyon na dinideklara na ang ating munisipyo, barangay man, munisipyo o probinsya ay isa sa ilalim sa state of calamity. So nangangahulugan ng ating provincial government, yung rekomendasyon na yan ay iaakit kayo ito sa sangguniang panlalawigan. Tama po kayo. Okay. At naglagay tayo ng timeline, Kuya Ferds. At ngayon nga, alam mo ang ating GovEd, ang gusto niya lagi, participatory ang approach. Correct, oo. Kaya mamayang hapon ay magmi-meeting kami ng mga MDRRMC, chairperson, and yung mga key members ng council. Ngayong 1:30 ay magkakaroon kami ng virtual meeting. At doon naman ay titingnan namin kung ano naman yung early recovery intervention na kanila pong pinukusan. Okay. Ang nais ni GovEd ay walang magkaroon ng duplication. Halimbawa, nilaanan ng munisipyong ganito ang tulong para sa ganitong sektor ay ang nais ng GovEd ay para hindi magkadoble at matulungan sa abot ng ating makakaya kung ano ang ating resources ay walang maging duplication kaya kakaroon kami ng meeting mamaya. Ayun, para hindi madoble. Kung nabigyan ng tulong, ay sa iba naman ibibigay ng tulong ng provincial government. Tama po kayo. At pagkatapos naman ng meeting namin mamaya sa lahat ng MDRRMC, bukas muli ay magko-convene yung lahat naman ng cluster ng PDRRMC at itatalakay naman namin yung mga early recovery intervention ng munisipyo at doon naman ay aming tatasahin kung saan naman natin ilalaan yung ating resources na nagmumula sa Quick Response Fund o sa Calamity Fund ng Kapitolyo. Okay, yung binabanggit mo recovery, hindi na ito kasama doon sa isusumite sa sangguniang panlalawigan. Isasama namin yan, Kuya Ferds. Okay. Alam mo yan ay yan naman yung batayan ng ating sangguniang panlalawigan para kanila naman pong malaman kung saan naman natin igugugol yung ating pong pondo at kasama naman yan sa kanilang tinitingnan at i-assess din. Kasama na rin dito, kapag na-aprobahan niya ng sangguniang panlalawigan, kasama na rin dito yung tinatawag na Quick Response Fund ng provincial government. Tama po kayo kasi kapag nagdeklara ang isang lugar, so alam mo napakahigpit ng access sa Quick Response Fund o tinatawag nating 30% Calamity Fund. Oo. So hindi yan pwedeng magamit ng sino mang LGU yung 30% kasi isiniset aside yan kapag nag-budgeting yung 30% ay hindi mo yan magagalaw kung wala kang declaration. Okay. Magkano yung inaabot ng Quick Response Fund ng ating lalawigan? Sa ngayon kasi, Kuya Perdi, ay meron po tayong kabuuang 45 million sa loob ng isang taon. Okay. So, alam naman natin sa mga nagbabudget, hindi naman natin pwedeng gamitin ang lahat ng yan. Correct. Kasi alam mo naman, ang release din noong ating national tax allocation ay monthly. So, kung saan ang aabutin noong ating monthly allocation at atin din tinitingnan, kaya napakahalaga nung pagtatasa at convergence meeting with the RRMC
Kasi alam mo, ang isa sa projection na atin pong binabantayan at pinaghahandaan din ay yung namang epekto ng tinatawag nating El Nino at sinasabi sa ng Pag-asa, yan ay mararamdaman na natin simula Oktubre. Correct. Kaya kasama sa pagtatasa, Kuya Perdi, na kailangan din nating mapaglaanan ng pondo yung posibleng maging epekto. Sana naman, wag naman sana maka-epekto. Kasi kailangan nating tutukan at bigyan din ng diin yung mga posible at magiging epekto pa ng El Nino sa ating lalawigan. Pero yung nilalabi nating halaga na quick response fund ay hindi pwedeng ubusin agad ngayon dahil tayo ay nasa ilang quarter pa lang tayo ng taon. Opo, at Agosto pa lang po Agosto ngayon. pa lang, oo. Kaya yun lamang available ng hanggang Agosto, ang pwede po nating magamit muna. Kaya nga napaka ano dyan ni Gob, napaka-particular niya. Talagang alam niya yung ganyang proseso. Kaya sabi niya kahapon nung ka-meeting namin sa virtual meeting, tingnan Mar kung ilan yung available at doon tayo natin itasa at doon natin kunin yung ating mga magiging tulong sa ating mga kalalawigan sa Occidental Mindoro. O sa Martes, September 1st ay may session ang Sangguniang Palalawigan. Doon na ba tatalakayin ito? Doon na rekomendasyon ng PDRRMC? Opo, ang timeline namin, kaya nga itong Friday, bukas, ay magkakaroon uli ng meeting ang cluster head ng PDRRMC. Okay. At ito po ay isusumiti namin right after na matapos, ipapareceive namin at kahit pa ng pasok o ma-receive ito ng Monday ng umaga. At ito naman, nung nag-meeting naman ang PDRRMC, kasi mga membro naman dito, Kuya Ferds, ang ating Sangguniang Palalawigan member, mula sa ating nandoon, ang Bukal Rod, nandun ang Bukal Alex, nandun din ang Bukal Alan Credo. Sina Bukal Rod at Bukal Alex at ibang member ay mga membro yan ng PDRRMC. Si Bukal Alan Credo ay kinatawan niya ng ating ABC. At actually, sila nga mismo ang nag-motion. Actually, nauna silang nag-motion. Base doon sa nakita nilang datos, ay sila na mismo ang nag-move na i-rekomenda at i-deklara na ang ating lalawigan ay isailalim sa state of calamity. So for sure, ito yung maaprobahan ng Sangguniang Palalawigan by Tuesday? Tayo po ay umaasa, pero siyempre, ang independent naman po ang ating Sangguniang Palalawigan. Oo. At kami naman po ay pinapatawag niyan para ipaliwanag at ang mga katanungan nila bago sila mag-aproba at yan naman po ay ating inaasahan at normal na proseso. At tayo po ay kasama ang ibang sektor, ang agrikultura, ang social sector, ang infrastructure sector. Tayo po ay dumadalo kapag tayo po ay nagsusumiti ng ganyan at pinapatawag tayo ng Sangguniang Palalawigan para kung may mga tanong po sila na kailangan naming masagot ay kami po ay tumutugon sa kanila. Kapag ka ito yung naaprubahan at napirmahan ng Sangguniang Palalawigan by Tuesday, ano ang susunod na mangyayari? Magkakaroon, actually ay may mga munisipyo na kasi na nagkaroon ng deklarasyon at sila naman din katulad ng ating ginagawa ay may pagtatasa. So maaari na po nating magamit yung aming tatasahin na pagtataya saan tutulong ang probinsya, ano ang sa munisipyo. Kasi yun ang maganda, Kuya Perdi, yung convergence meeting na yun. Lagi natin itong ginagawa, Kuya Perdi, kapag tayo ay nakaranas ng ganitong pangyayari sa ating lalawigan at tinitiyak natin nga. Kasi alam mo yung magkadoble-doble ay hangad natin na mas maraming kababayan ang matulungan. Correct. Magkaka-access na tayo, Kuya Perdi. At pwede na nating i-release yung ilalaan nating pondo galing sa 30% or quick response fund. Maganda kasi yan kapag na-aprobahan agad dahil lalong higit na mapapabilis yung pagtugon, rehabilitasyon at pagbangon ng ating mga kababayan na talagang nakaranas ng salanta ng habagat. Tama po kayo. At tayo naman ay bago naman tayo mag-endorso, yung lagi ang sinisigurado ng ating PDRRMC ka naman, ni Gobed, na bago tayo mag-endorso ng declaration sa SP, ay ating tinitiyak na ang lahat ng pamantayan o basihan ay pumasa tayo kasi po pwede tayong tanungin, hindi tayo nagpapadeklara nang wala tayong matibay o akma o sinusunod, tayo sumusunod doon sa mga legal na batayan. O tsaka maganda na yung sa meeting kahapon ng PDRRMC
ay nandyan lahat yung mga MDRRMO na buong lalawigan, nagkaroon ng sarili-sariling mga report na nagkatugma naman na talagang nasa lanta talaga ang ating lalawigan. Opo, at kaya patuloy yung ating pasalamat kasi nararamdaman natin na talagang patuloy na lumalakas, patuloy na talagang ang bawat isang mga ahensya katulad ng MDRRMC, MDRRMO, lahat ng kasapi ng konseho ay patuloy na tumutugon doon sa mandatong nakasaad sa ating sa batas sa Republic Act 101. At yan yung magandang indikasyon, Kuya Birds, kasi makikita mo sa bawat ugnayan, lahat tayo yung nagsasama-sama para tumugon, hindi lamang doon sa emergency response at pati dito sa recovery and rehabilitation, tayo ay magkakasama na nagbabalangkas at nagtutulungan. Okay, ditong nakalipas sa pagbabantay sa ating lalawigan, mayroong bang kabayan tayo na tawag ito yung namatay o nasugatan? Yun po yung nakalulungkot, Kuya Ferds, kasi una ay ayon sa report ng ating MDRRMO at ng ating ding health, ay meron tayo sa bayan ng Rizal. Oo, yung isa ayon sa report ng ating Provincial Health Office ay merong tinamaan ng kidlat. Kidlat, oo. At meron pong nalunod. So yun po at talagang sa kabila ng pagsusumikap ng ating mga rescuer, responder at mga katuwang na ehensya, yun sana po ang lagi nating naisin at pangarap ng bawat isa. Subalit talagang may pangyayari na minsan ay hindi natin kayang kontrolin, Kuya Birds. Correct, oo. Ay, yung panahon ngayon dyan sa Mamburao, kumusta ngayon? May kaunti lang pag-ulan at nararanasan at may pagbugso, pero yun naman, manipis naman ang kaulapan at normal na Agosto ay may pag-ulan at may epekto pa rin kahit paano yung habagat. Okay, Kuya Angmar, maraming salamat sa oras na binigay mo sa ating palatuntunan. Salamat, Kuya Birds, at magandang tanghali po sa lahat ng ating kababayan. Okay mga bigan, si kasamang Mario Muring Bayan ng PDRRMO. Yan po yung ulat sa atin na kung saan tayo po ang rekomendasyon kasi ng PDRRMO ay magkaroon po ng na mailagay po tayo sa state of calamity. Ayon rin po sa report, ulat ng mga MDRRMO ng buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Dito po sa kaugnay po ng pinagsamang hagupit sa atin ng Maymay at ng Bagyong Neneng. Sama-sama para sa buong lalawigan. At hopefully by Tuesday ay mapirmahan na ng Sangguniang Panlalawigan na mailagay ang madeklarang ating lalawigan na nasa ilalim po ng state of calamity. Bentay ka, paalam na muna. Maraming salamat kay Kuyang Mario Muring Bayan at sa ngalan po ng ating ganadong gobernador Eduardo Bigadiano, sa ngalan pa rin po ng head ng ating PIO, si Sir Jed. At dahil kasama sa control si Ernest, sa ngalan po ni Manang Helen de Guzman Pilaro. Baliktad yata yung ating pagkakabanggit. Ni Manang Helen Pilar de Guzman, ayon. At sa ngalan pa rin po ng ating PIO Online Radio at ang ating radio partners. Ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dante, isigaw natin sa buong mundo ng tapig ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo.
Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.